sigurado po ako siguro nabasa niyo na po itong mga balita sa reaksyon ng iba, maging ni incoming ML Rep Leila de Lima na sinasabi niya meron din silang agam-agam sa timing, sa bilis, etc. sa proseso kasi nga baka ika niya maglabas ng desisyon ang ombudsman pabor sa respondents and magamit ito ng impeachment court o maging ng defense ng mga senador po na mga pumapanig umano kay VP Sara na depensa at sabihin na kung sakali po na pinawawalang sala nga ng ombudsman itong sila VP Sara et al. Ano pang itutuloy natin dito sa impeachment? Ano hong basa niyo doon? Well, hindi mo po maaalis sa ibang mga kagaya po ng ating Congresswoman-elect, Laila de Lima, yung kanilang agam-agam. Dahil sinasabi nga po nila, ito nga po si Ombudsman ay appointee ng dating pong presidente. Pero kami naman po, kasi siyempre ayaw naman po namin kumbaga gusto namin bigyan ng malinis na pagtingin pa rin to. At iba naman po kasi yung ebidensya na hinihingi sa dito po sa ombudsman dahil ito po ay criminal aspect po to. Alam naman po natin na mas mabigat po yan. Unlike dito po sa impeachment trial, ang iniimbestigahan po dito is yung conduct ng public official. Okay. So, Congressman Joel, kayo ba'y umaasa na maliban sa committee report na kaninyo pinagbasihan ng complaint na ito ng Ombudsman laban kay VP Sara et al., hihingian pa kayo ng kadagdagang ebidensya kaninyo, 'di ba? Mismo sa mga sa mga umano'y katiwalian na ginawa ng Vice Presidente? Yun naman po ang dapat dahil paano po sila magdidesisyon kung wala pong attachment na ebidensya ng aming committee report. So kaya nga po kami ay nag-aantay na pag nakapag-submit po ng kanilang counter affidavit yung respondent, kami naman po ay susumite ng aming corresponding replies at naka-attach po dito ang mga ebidensya po na kinakailangan po. Kayo ho ba'y nananalig na hindi maglalabas ang desisyon ng ang ombudsman between ito hong kanya notice sa mga parties hanggang magsimula ang impeachment trial na hindi ito maglalabas ng desisyon bago po ngayong buwan ng July, bago magretiro ang kasalukuyang ombudsman? Ayaw naman po namin mag-speculate pero kasi kung titignan naman po din natin yung dami ng respondent at saka yung dami ng ebidensya na yung charges Siyempre siguro mas maganda po na mapag-aralan nila na maigi to at sana humihingi kami na sana maging patas ang ating ombudsman. So, naniniwala kayo na hindi kakayanin ng mabilisan na desisyon ditong ombudsman ngayong hanggang July 30? Sa akin pong paniniwala, baka hindi po kayanin ng ganong kabilis dahil ano naman po ang kanilang mamadaliin. Dapat yung pag-aralan ng maigi. Nang sa ganun, makapag-arrive po sila sa tamang desisyon.